So mga tol, inilabas po ang rumor na mga lalaban sa kasama sa card ng Ryan Garcia versus Mario Barrios ngayong darating na February 21 sa T-Mobile Arena Las Vegas. Makikita nga mga tol na main event po si Ryan Garcia versus Mario Barrios. Comment event naman po si Frank Sanchez versus Richard Torres Jr. Pangatlong lalaban naman po sa huli si Mark Magsayo versus Michael Magnisi, Gary Antoine Russell versus Andy Hirahoka at Amando Resendez versus Jaime Munguia. So rumor pa lang yan mga tol, pwede pa mag-iba ang lineup na yan, pero sure na lalaban na po si Mark Magsayo sa card na yan. Mismong si Magsayo na po kasi ang nagsabi na lalaban daw siya sa card ni Ryan Garcia versus Mario Barrios. Sa katunayan, shinare pa nga po ni Magsayo ang poster na yan sa kanyang FB. Samantala, grabe nga po ngayon ang katawan ni Ryan Garcia. Talagang pinaghandaan niya na mabuti itong si Mario Barrios. Makikita nga mga tol na batak na ang katawan ni Garcia. Shinare naman ni Garcia ang poster nila ni Barrios. At soon, mag-a-announce daw ng press conference. Hindi nga daw gusto ni Ryan Garcia na nauuna ang pangalan ni Barrios sa poster. Ganun pa man, i-make sure daw niya na wawasakin daw niya itong si Barrios. At magiging world champion na daw siya sa February 21. Sa kabilang banda naman mga tol, Errol Spence Jr. muling magbabalik ngayong taon na ito. Ayon nga po sa WBN mga tol, pinag-uusapan na daw ang potensyal na laban ni Errol Spence Jr. at ni former world champion Tim Tszyu. Sumukang aakyat po si Spence mga tol ng super welterweight, subalit magtatatlong taon na pong layoff si Spence sa boxing. Huling laban pa niya noong July 2023 kung saan winasak po siya ni Terence Crawford, kaya hindi madali para kay Spence ang pagbabalik. So abangan po natin yan mga tol, magandang bakbakan din yan, talagang basagan yan kapag natuloy. Sa ibang banda naman mga tol, pinakita po ng Ring Magazine noong time na makasama ni Teofimo Lopez si legend Manny Pacquiao, kung saan tinuturuan po ni Pacquiao itong si Lopez na mga teknik nito, kung paano pinapatigas ni Pacquiao yung suntok niya. Makikita mga tol na tutok talaga si Lopez kay Pacquiao. Talagang nakikinig ito sa bawat sinasabi ni Pacquiao at mukhang dadalhin po ni Lopez lahat ng natutunan niya kay Manny Pacquiao sa laban niya ngayong January 31 kontra kay Shakur Stevenson. Kailangan ni Lopez na matinding strategy para ma-execute itong madulas na si Shakur. Kilala po kasi itong si Shakur mga tol na magaling sa depensa at magaling umiwas sa mga suntok, kaya kailangan ni Lopez na matinding timing at dami ng suntok at syempre power para masaktan niya itong si Shakur. Yung mga natutunan niyang training kay Pacquiao, magagamit yan ni Lopez. Sa ibang balita naman mga tol, Kenneth Luber umangat po sa ranking sa IBF mula sa rank number 5. Ngayon, nasa top number 3 na po sa IBF Bantamweight Division itong si Kenneth Luber. Abang bakante naman po ang number 1 at number 2. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, nalalapit na po si Luber sa World Championship. Ang kasalukuyan nga pong kampiyon sa IBF Bantam ay itong bata ni Gibbons na kakapanalo lang na si Mexican Jose Salas Reyes. Nasungkit nga po nito ang IBF belt nang talunin niya si Landili Nziki nito lang nakaraang taon. Pero dahil kakasungkit lang ng titulo ni Salas, pwede itong hindi muna magdepensa ng titulo sa challenger niya. Kaya ang mangyayari niyan mga tol, tatargetin muna ni Luber ang title eliminator sa IBF. Samantala, Unified WBO at WBA Minimum World Champion at the Ring Champion Oscar Culaso ng Puerto Rico natakot kay IBF Minimum World Champion Pedro Taduran. Ayaw na po kasi nitong labanan ang Pinoy na si Taduran. Ang gusto ni Culaso, makipag-rematch sa isa pang Pinoy champion na si WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem. Sa post nga po ni Jerusalem mga tol, nagpaubaya na nga daw siya na maglaban itong si Pedro Taduran at Oscar Culaso, pero siya pa rin daw ang gustong labanan ni Oscar Culaso. Uunahin muna daw siya ni Culaso dahil easy win lang daw siya. Kaya sagot ni Jerusalem mga tol, di subukan daw nila maglaban muli. Hindi naman daw siya natatakot na matalo, galing na daw siya dyan at dyan daw siya tumibay. Kaya hamon ni Melvin Jerusalem kay Culaso, sign the contract. So tingnan po natin mga tol kung ano yung mangyayari dyan. Matatandaan na lumipad na po pa Amerika itong si Pedro Taduran at nag-uumpisa na mag-training at inaayos na ni Sean Gibbons ang laban nito kay Oscar Culaso. Kaya abangan po natin ang mga susunod na balita kung matutuloy pa ba ang laban ni Pedro Taduran dito kay Culaso.